bayabas. Tignan nyo, may mga bagong sibol na naman, oh. Oh. Itong TV, excited na ako ilagay doon sa bahay. Ilagay ko kaya yung TV doon kahit hindi pa gawa. Yan, masaya ako dahil may pagpapatuloy na po itong paggawa ng aking bahay. Ito na yung last part. Punasan natin yung sa likod. Okay, kailangan natin magsipag ngayon dahil malapit na matapos ang challenge. Kaya ayun, simulan nang magbulitan kasama si Inuit TV. ayan, balik na tayo. Okay, mukhang bumalik na sa pagtulog sila Utol. Grabe, pagising ko kanina talaga hindi na ako makatulog. Nag cellphone na lang ako at sinubukan ko matulog pero hindi na talaga ako makatulog. So nag-decide na ako na yun nga, mag-vlog na lang. Ayun yung mga manok natin, no, sa loob. Hello mga chicken, good morning. Ayan, balik na tayo. Ganito po ang itsura sa Kalaka pag mga ganitong oras po dito sa Kampanalig, no? Ayan. Pagdating ng araw, pag na-develop to, mamimiss ko yung mga ganitong senaryo na puro puno pa lamang, wala pang ganong kapitbahay, diba? Ayun, oh, meron din. Pero hindi ko alam kung kaninong ano yan. Kay Ma'am Sanggumay ata to eh. Pero natanggal na yung pinakapuso niya. Ayan, oh, meron siyang bunga. May saging. Daming tanim na saging dito eh. Yung mga saging na yan kung saan lang yan ano eh, tumutubo. Ayan. Dito kami merong nakitang musang noon. Musang ba yun? Na may kasamang bata. Kung sino yung nakapanood, dito yun mga kapanalig. Diyan gumagapang siya. Hanggang doon sa kabila gumagapang yun. Tapos dito sa may pinakaano ng buko, palapa, pababa pa ganun. Magaling pala sila, parang unggoy. Kung saan sila kumapit, kayang-kaya sila magaang din ng katawan. Yan na po, sumisikat ng araw. At mamaya, mamatay na itong ating solar. Tignan ko kung hinog na yung ano, yung pinakasaging dito. Dito sa baba. Tumutubo na rin yung kakwati dito, pero ginagapangan siya ng anay. Kaya kailangan gamitin natin talaga dito mga bakal na eh. Trusses, tubular, pati hagdan, no? Kailangan bakal na para walang problema sa anay. Kahit magkaanay, ingat-ngatin nila yung semento, walang problema. Ayun yung lalaki na ng saging dun, oh. Pero hindi pa siya hinog. Yan po, sako po ng lupa kayo. Napakita ko na yan nakaraan. Ayan, oh, saging. Ayan ang saging namin. Pwede namin ihawin yan. Baka may patubo pa dito. Wala na. Ito mga bagong sibol nga po yan. Napakita ko na yan. Punta kaya tayo dito sa ilalim. Gusto ko sana akyatin yung mangga na yan. Kaso nga lang, puro antik eh. Hirap na. Nung kasagsaga ng ulan, nakita ko tong ano, ginawa ni Utol nga ng sampayan. Pero nagmo-moist po, no. Pero normal lang yun kasi sobrang lakas ng ulan. Tapos wala pa namang bubong yung bahay. Kaya normal lang na mag-moist kasi nga na babasa yung sa taas. Hindi naman to katulad ng CR na ilalagyan mo ng Sahara. Tama ba yun? Para hindi siya hindi siya mag-leak. So normal lang siya. At ang tibay na niyan. Kasi nga talagang sinipsip niya na yung mga tubig. No? Tapos biglang matutuyo pag umulan. Ito na rin po yung mga yero na nabaklas dati sa sinasabi nyo pong chapel. Kung meron pa tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magagamit pa natin to siguro sa pag-aalaga ng hayop. Kasi syempre hindi na natin magagamit sa bahay yan. Diba? Ayan po. Hindi na rin naman natin magagamit sa kubo yan. Syempre kasi may mga yero na doon. Ayan, ito na po yung aming nagawang pinakahawakan. Napakalaking bagay. At ito na po yung mga kuwate na tinanim namin dito. Na mukhang tutubo naman sila. Good morning po. Ito na mga miracle fruit na sana tatanggalin ni Utol, pero sabi ko wag kasi okay naman dyan, hindi naman nakaka-istorbo sa ating daanan.
May mga bagong ano na naman pala tong ano. Ang sipag tumubo na itong ano na to. Bayabas. Tignan nyo, may mga bagong sibol na laman, no? Oh. Bayabasan kasi talaga to dati. Ngayon, pang bayabas parang hindi na pinapansin sa mga palengke, di ba? Wala na. Dati talagang ano pa yan. Hina-harvest, kinikilo. Ito mukhang hinog na to. Pwede na ata to. Ah! Okay lang ba yung ano? Bayabas sa umaga? Nakakasilaw. Sarap. Huwag sana sumakit sa ko. Umaga bayabas. Isa pang dahilan kanina kung bakit ang aga kong nagising at hindi na makatulog, mga kapanalig, dahil nga pag lagi ka sa duyan natutulog, masakit sa likod, parang nakukuba ka. Kaya lumipat ako kanina doon sa upuan. Ang kuya nasa taas, ako nasa baba ng upuan. Kaya minsan natutuhod ko siya. Lumipat siya sa pinakagitna, yung pinakaduyan ko. Kaya ngayon doon siya nagpapahinga. Ilang araw na lang matatapos na ang challenge. Hindi ko alam kung anong kakalabasan, pero kahit anong mangyari, masaya naman ako. Siyempre pupunta ako ng Bukana pag tapos ng challenge, para tignan natin kung anong ang mangyayari. At di maka-graduate, basta sama-sama kami doon. Sarap. Tayo. Good morning. Tumataba na naman ako. Kaya naisipan ko mag-jogging na sa taas tuwing umaga. Pero sabi ko nga, pag nag-start ng bahay, kahit hindi na kami mag-jogging, araw-araw pawis naman kami. Kasi kikilos kami dito. Yan, mamaya pagpapatuloy namin yung pag-ano dito. Tawag dito, pagbabarnish. Pero kung magkakatrabaho dun sa bahay, ano na lang natin, dadaan-daan na natin. Kasi kompleto na naman dito sa loob, di ba tol? So, sa labas na lang ang kulang. Tapos, brand new na ulit. Bagong-bago na naman yan. Medyo nawala yung mga insekto na nakatira dun sa taas kasi nga pinuntaraan natin at amoy gasolina. Sakit ng ilong ko kanina madaling araw Takip na takip ako. Ang liit na nga ng ilong ko, pero sagap pa rin yung yung tapang ng gasolina. Hanggang ngayon, ganun talaga, tapang Hindi mo naman haluan ng gasolina yun, syempre parang hindi rin siya lalabnaw. Hindi mo rin mapapahid. Yan na, mukhang maganda ang panahon. May pasok tayo. Trabaho na. Yung si Utol nakikipag-wrestling sa foam. Ano ito? Exercise ba yan? Ayos. Para maging maluwag tayo. Itong TV, excited na ako ilagay doon sa bahay. Ilagay ko kaya yung TV doon kahit hindi pa gawa. Kahit maulanan, no? At least makita natin kung ano itsura doon. Sa bagay, malapit na naman. Magkaroon lang ng bubong doon, di ba? Wala pa palang kuryente. Hindi pa natin pwede ilagay. Kaya kailangan muna finish muna bago tayo maglagay ng mga gamit doon. Diba? Tulad ng TV, sofa, at kung ano-ano pa. Yan. Giginhawa din ang buhay. Unti-unti lang natin, diba tol? Sa tulong-tulong lang tayo. At ito si Negs na gising na rin. Diba tol? Tol? Good morning. Good morning, Chu. Masarap ang gising. Di ba sumasakit likod mo? Lagi ka dyan natutulog? Hindi naman. Sanay ka na? Gawin mo yun sa padapa naman para balance. Okay, at yun nga, si Kadede mukhang tulog pa rin naman at
nakikiano lang tayo, nakikibalita lang tayo sa kanya. At kahapon dapat magpapabipi na naman siya, kaso nga lang wala daw yung mag-check. Pero mamaya tignan natin. Hindi muna natin pinapakilo si Kadede ng talagang mabibigat, kaso nga lang may pagmatigas talaga ulo nun eh. Parang kung gusto niya kumilos pa rin mga kapanalig, no. Pero yun, maraming salamat din sa mga suggestion nyo at idea about dun nga sa kailangan magpa-laboratory ni Kadede. Kasi delikado nga talaga yan. Talagang tridor nga naman yung sakit na yun. Kasi hindi ko pa kabisado kung anong kailangan gawin eh. Excuse me. Bawat suggestion ko, inaano ni Kadede, parang inaano niya eh. Tawag dito, hinaharangan niya. Baka natatakot ata magpa-laboratory mga kapanalig, no. Pero syempre pipilitin pa rin natin para mas mas makita natin kung ano yung kalagayan. Kasi baka mamaya may iba pang tama yung katawan ni Kadede kaya siya na high blood. Totoo naman yun, baka mamaya nga sa kidney o sa ibang part ng niya, katawan niya. Mamaya sa utak na nga eh. Pero hindi naman. Love natin yan si Kadede, kaya hindi natin papabayaan yan mga kapanalig. Dahil si Kadede hindi naman ang iwan yan simula't una pa lang, no. So talaga nag-stay siya sa Team Kapanalig. Kaya kailangan mahalin natin at pahalagahan, di ba? Kung sino na nagpapahalaga sa Team Kapanalig, bigyan rin natin ng ng pagmamahal at importansya, no. Di ba? Tama. Di ba? Di ba? Di ba ta? Kahapon nga, yun nga, no, sinamahan natin si Kadede sa munisipyo at inasikaso niya yung orange card na tinatawag dito sa Kalaka. Yung orange card na yun, malaking tulong yun mga kapanalig para sa mga kababayan natin na gusto magpa-check up o magpagamot. Kasi kumbaga ayun yung discount card, kumbaga mga kapanalig, kung tawagin nila dito orange card. So magandang bagay kasi pag nagpa-check up ka, libre na. Ang naging problema lang kahapon talaga kulang kami sa requirements na dinala. Katulad ng birth certificate, kasi nga importante na malaman na talagang taga dito sa Kalaka mga kapanalig, no. At ayun, meron pang problema sa pangalan ni Kadede sa apelido dahil nga sa munisipyo letter K daw yung lumalabas pag inaano yung kanyang birth certificate, pero sa NSO letter C, yung katigbak niya ba? Makatigbak. Kaya pero sa tingin ko okay na yun kasi sa NSO na yung lumabas yung kung i-represent, kung yun ang ipapakita niya. Kasi malaking bagay yung orange card. Syempre, pag bigla kang magpapa-check up, kumbaga malaki yung maititipid mo. Ang nangyari lang kahapon, inaano ko lang si Kadede na tsaka na asikasuhin yung orange card na yon. Kaya naman naming pumunta ng center o ospital para mapa-check up na siya agad. Kumbaga tsaka na lang ayusin kasi iniisip ko lang, kung ayusin pa namin, babalik pa kami dito sa Kalaka para kunin yung birth certificate niya at pa-xerox. Paano kung abutin na siya sa daan? 'Di ba? Ang sinasabi niya sa akin na parang sumasakit daw yung ulo niya. Yung pala kaya sumasakit yung ulo niya, kakaisip. So merong yung tinatawag niyo parang may nervyos si Kadede. Masyado niyang iniisip yung kanyang high blood. Yun ang dapat niyang matutunan. Syempre dapat talaga mapa-check up siya. Yan. So, yun, paasikaso natin yung yung orange card kasi yun din ang gusto niya mga kapanalig, no. At kahapon talaga gusto ko na siya dali sa ospital pero mapilit siya na wag muna. May mga klinik kami pinuntahan pero ayaw niya. Kasi ganito daw, ganyan daw. Mahirap yung pag nagsama yung nervyos tsaka. Oo, nervyos saka high blood, mahirap na. Si Kadede lang yun para pag nagsalita matapang siya na parang wala lang sa kanya. Pero pag pagmamasdan mo deep inside parang iniisip niya rin, no. Kaya ang taas. Kapon siguro kinontrol niya yung sarili niya. Bali napunta kami sa health center Kasi sinasabi ko kay Kadede, na tayo, rektan tayo sa ospital. Ang inaano niya, bakit sa ospital agad? Ganyan. Wala pa naman. Kaya pinaano ko siya, pina-BP. Kasi pag sa ospital, marami nang bawal yun. Oo. Sa tingin ko, ikukumpay na ata siya pag ganun kataas no? Kaya yun siguro iniisip niya. Kaya sabi niya sa dugo niya, magpababa ka muna sa ngayon kasi ayoko pa ma-ospital. Pero mahirap talaga yun kasi mamaya bigla ka naglalakad, bigla ka may maramdaman, 'di ba? Tridor pa yan sa sa mga tridor pa yan sa mga tridor kumbaga. Ito pa isang problema namin dito mga kapanalig, yung mga higad na yun, yung mga kate. Na-experience ko dati, dinapuan ako niya sa batok, hindi ako mapakali. Alisin natin niya kasi mamaya maupuan yan. Ang kati ng puwet mo. Diba?
Aga natin nagising. Etong kubo na to mga kapanalig, kahit magawa yung bahay ko, no, hindi to mabaliwala. Kasi ito yung isa sa magandang spot dito sa Kampanalig na tambayan. Ayusin pa namin yan, papagandahin pa sa matapos lang yung bahay. At ito, ayusin pa namin lahat ng na-damage dahil sa dumating na bagyo at ulan. Katulad niya na humina na yung mga kawayan niya. At sila utol, sabi nila, mas gusto pa nila matulog dito kaysa dun sa bahay mga kapanalig, no. Kaya tuwing gabi ilalak ko na yun. Hindi ko sila papasukin. Hindi, joke lang. Siyempre pag trip lang nila na gusto nilang tawag dito, matulog dito, pwede naman. Pero may kwarto naman dun mga kapanalig, no. Depende sa kanila kung anong trip nila. Kasi ang sarap na lalo tumambay dito pag wala nang gamit. Yung talagang open na open lang mga kapanalig. Kasi pag maraming gamit lalong sumisikip tignan. So pag ganyan, open, hindi maaliwalas. Di ba tol? Di ba? Alright. Pag may ano na doon ka na, sa bahay ka na matutulog. Hindi ka na sa duyan. Dito pa rin. Diyan ka pa rin? Ayaw nyo sa bahay ha. Bahala kayo, kompleto dyan. Maglalagay tayo ng ano, ng PlayStation. Wow. Oo, merong ano, malaki TV, may internet. Pero pag may counterbar doon ako matutulog. Parang ikaw na ubos ang alak doon ha. Iniisip ko yun, pinag-isipan ko pa maglalagay tayo ng ano doon, yung minibar, 'di ba? Excited din ako doon sa may ano sa may terrace mga kapanalig. Ilang araw na lang mga kapanalig, no? At ilang buwan o ilang linggo, babalik na naman tayo sa malamig na panahon dito sa Kalaka. Kaya kailangan i-ready na natin ang mga jacket, ang mga long sleeve, mga panjama, medyas at kung ano-ano pa para maibsan ang ating lamig, no, sa katawan. At first time mararamdaman ni Kanegs kung gaano kalamig dito sa Kalaka, 'di ba? No, Kanegs na. Dahil nung mga nakaraan bago pa lang naman si Kanegs na pumunta dito. Syempre kami nagtagal na kami dito nung 1 taon pa. Kaya talagang alam namin sa sarili namin kung gaano kalamig dito. Ha? Anong month yung pinakamalamig? Ano, November, no tol, no? Ayan, paano na, palamig na dito ng palamig. Paggising mo talagang nakatayo lahat ng ano mo, pwedeng tumayo sa'yo. Ganong kalamig dito. Kahit ano mo? Oo, lahat. Tapos kala mo may bagyo yung hangin, pero normal na araw lang naman. Kala mo pag nadinig mo yung mga halaman, kala mo ano siya, alon ng tubig. Dito natin masusubukan ngayon kung ano, gaano katibay etong pinagawa nating kubo. Dito, no? Yung extension. Kasi itong kay Kamario, nakaligtas na yan na talagang naranasan niya na kung gaano kalakas yung hangin dito sa Kampanalig. Ngayon, ito naman na matitesting natin. Kailangan talaga itali natin ito mabuti. Baka mamaya pagising natin, nasa kabilang ano na yan nasa kapitbahay na yung bubong natin. Kaya kailangan tali natin ng maayos. Uy, pasikat ng araw. At may bagong pag-asa. Yan, pumasok na kayo para gumawa. Ayun na. Anong plano ngayon? Ay, tutuloy lang pala yung pag-varnish dyan, no? Okay. So, tapos maya-maya magluluto na rin. Nakapamalengke na rin naman kami nung nakaraan. At ayun, ready na kami. Uy, lumuwag na. Yan, isalpak na po lahat ng gamit dun sa loob. Mamaya mag-start na tayo na mag-varnish. Diba? Ready na ba kayo para sa araw na ito, tol? Sa mga pagsubok? Alam mo ba kung bakit pinipon lahat sa loob? Bakit? Para isang sindi lang lahat. Loko-loko. Si Uto ready na rin, no? Oo. Ayan. At pansin ko sa buhok ko mga kapanalig, araw-araw parang nababawasan na talaga siya. Ang taas na dito, Dati banda dito lang yan Kakaisip, dito na sa tuktok. Normal na po yan. So, sipag din next, Lagyan mo BL para kumapal. Ang ganun ba yan? Pampakapal din ba yung BL? Ayos Pag yan di kumapal Ang araw pala natin ngayon mga kapanalig ay araw po ng Huwebes. At ayan, sa linggo mag-adventure na naman kami. Pero babalik lang kami doon sa may Kapatagan, sa may Switzerland. At doon kami mag-overnight, no, para banding-banding ulit. Yan, panibagong experience. Kasi hindi pa namin na-experience na matulog doon, no. Dapat nung nakaraan nga, doon kami matutulog. Kaso nga lang meron kaming lakad kinabukasan. Kaya hindi natuloy. Sa Sunday, sana gumanda ang panahon. Hanggang gabi, hanggang umaga. Para hindi tayo maulanan, no.
Time check mga kapanalig, 6:20 na po. At tuluyan na nga sumikat ang haring araw. Maraming salamat. Yan. Binalid na po ang mga kumot na amoy tukmol. Okay, para mawala ang amoy. Last G. Hintayin na natin sila dito. Wow, malinis na. Alright. May nagtatanong mga kapanalig, bakit daw hindi ko ilagay yung box ko doon sa motor para maraming ilagay. Nasira na po kasi yung pinakalock niya mga kapanalig. Pero pwede naman siya gamitin kasi ano pa naman siya, goods pa naman siya. Ito lang yung nasira, itong part na to. Pero pag binuksan mo siya, goods pa pati loob. Yan. Ang tatak po nito ay duhan. Ang bili ko po dito 7,000. Kaso nga lang po hindi ko na, nagagamit. No? Pero goods pa po yan, lilinisin lang. Tol! Si Utol, nalabas na yung mga sinampay. Anong plano mong lutuin ngayong umaga na ito para sa ating breakfast at syempre sa ating mga magtatrabaho ngayon dahil papasok daw sila? Good news. Wala, dahil diet tayo, diet din sila. Ganon. Kailangan pala sabay-sabay. Sabay-sabay Kasi na para may high blood na yung isa sa atin. So kailangan pati yung mga nagtatrabaho mag-diet din. sabay-sabay tayo mga yayak. Kahit magdilim yung paningin nila, huwag natin pakainin. Wala na sila. Tsaka merienda yan, no? Sa bagay, sige gano'n na lang para mas makatipid. Tama naman yung dahilan ni Kanegs. Seryoso nga. Anong ihanda mo kung sakali? Isda mamaya. Isda. Marami namang isda dyan. Sila sa baboy dahil sa pag-init. Tama. Kailangan muna tayo mag-boss muna tayo sa mga bawal na yan. Marami pa naman tayo dito eh. Pagkain, meron pa mga itlog. Di ba masama rin sa high blood yung itlog mga kapanalig? Kahapon linantakan na naman ni Kadede yung mga itlog nyo. Akala niya pwede. Yan dahil magandang panahon ngayon. Ilabas natin ang mga kailangang ilabas para sila ay matuyo. Di ba? Yan ang mahirap pag laging pag laging naulan. Lalaban mo tol? Maglalaba ka na naman? Lahat yan laban natin. Kahit na trabaho tayo sa taas, sabay na natin to. Kaya natin po isabayan dahil kahit na trabaho tayo. Naikot lang naman yan eh. Naikot lang yan. Okay, sige. Sipag talaga ni Utol mga kapanalig, no? Yan, nagchat na nga si Kuya Terry at si Tatay Cesar na makakapasok daw sila ngayon. Hindi na sila busy sa pananim. Kaya, ayan, masaya ako dahil may pagpapatuloy nila po itong paggawa ng aking bahay. Hindi na siya matetenga. Kahit pa paano magkakaroon na naman ng panibago dito, no. Makikita na natin kung ano mangyayari mamaya. Meron namang bagong tawag dito, progreso. Tama ba 'yon? Ito na yung oras mga kapanalig na ipagpapatuloy namin yung pagbabarnish nito mga kapanalig, no. Habang wala pa sila, maaga pa naman. Para yun nga, habang wala pa sila, meron akong ginagawa. Pupunasan muna natin, tapos babarnisan, tapos okay na, goods na. Ang na lang naman, yung labas na lang ang problema. Kasi yung pinakaloob nito ay kompleto na naman mga kapanalig, no. Ayos. Pero yung yung ibang nakikita natin ng mga yung sa pawid, yung gitna kasi nun wala pa eh. Papahiran na rin natin siya para makintab, no. Idadamay na rin natin. Pagdating kasi nila mamaya, syempre bablogdan natin yung bahay. So hanggat wala pa sila, ito muna unahin natin. Maliligo lang si Utol. Pero tutulong na yung mamaya dito. Hirap talaga matulog pag amoy gasolina yung paligid. Ang sakit sa ang sakit sa ilong, ang sakit sa baga. Punas-punas lang ngayong umaga.
Tanggal ang mga bokbok. Umaga pa lang, sa una pa lang, minahal na kita. Yan. Linisin ang mga dapat linisin para pag pinunasan na, pag pinahira na ng burnes, maganda, makinang, maaliwalas. Okay. Hey. Balis na lang. Babadibing. Woo. Yeah.
Babe, I love you. Fresh na naman. Fresh na naman si Utoy. Ito na yung last part. Punasan natin yung sa likod. Yan, para pagdating nila tatay, napunasan na to, di pwede natin isingit-singit na babarnisan para pwede nang tulugan sa mga susunod na araw. Sumasakit yung likod ko sa duyan. I was lost without you. Ito na lang tal. O yung sa kabila pa. Oh, yun na lang. Kabila kahapon, nadali ko na. Linis, linis, linis. Itong dito? Taas ko na lang yun. Yung ilalim mo, napatol ano? Ha? Napunasan yung ilalim dito. Parang punasan ko na. Sige, punasan ko na lang ulit. Kung may nakikita ka pa.
ilalim dito. So, usapin persa na kami ni Utol dito. Tapos maya ligo dahil may trabaho pa sa bahay. Ako nang bahala mag-trip. Lagyan ng patis dito. Para tumagal siya, kailangan linisin natin. Kahit hindi madalas, basta once a year or twice a year, no? Pahira ng varnish. Para hindi niya tayo agad iwan. Kailangan alagaan. Alagaan natin. You know it's you, babe. Parang ano rin yan eh. Parang relasyon rin yan eh. Tama. Pag hindi mo inalagaan. Mawawala. Kaya kailangan alagaan. Kailangan punasan. Ba? Himasin. Para mabasa ng basahan. Tama. Ah! Basang-basa. Basahang basa. May nag-advise ano ba yun? Parang hindi daw kagad madumi. Itong ano, Yung, yung trapal. Ano May gagawin? spray daw dito. para Para sa ano, sa gulong. tire black. Ang gano'n. Yon, andito na ang tatay, ang pag-asa ng bayan. Matutuloy na ang trabaho natin. Papasok si Kuya Terry. Papasok, may ano lang daw, hahatid. At syempre, habang hindi pa nag-umpisa ang trabaho, ano ko muna to, babarnisan ko muna. Tapos maya maya, pag malapit na po mag-start, yun doon, si Utol na po bahala dito, no? Sila na po ang magtatapos. Yun oh, hinalo na nga ni Utol. Yun, parang dami gasolina. Ay, Ayos lang yan. ilalagay mo pa pala yung ano, no? Akala ko yun na yun eh. Ilalagay pa ni Utol yung pinaka tawag dyan, Varnish. varnish. Tapos pag-start na tayo. Maaga pa naman ang oras natin ngayon, mga kapanalig, ay 7:03. Alright, so dahil tapos na tayo magpunas, mag-ano naman tayo ngayon na tawag dito? Varnish. Yes, mag-varnish na. Takpan muna natin itong dali. Alam pong harang dyan. Sako. Yung freezer baka malagyan. Ito. Ano ba? Yan. Lagyan muna natin to ng harang. Ang ganda pa naman yung basahan mo na yan. Baka malagyan, mahirap na. Yan, parang samboy. Yun! Nandiyan na rin sila. Yes! Tuloy na ang gawa. Pero bago yan, dadalihin ko muna tong gilid. Tama lang ba? Templada? Buhay pa ka dito. Ha? Buhay pa raw. Buhay ka dito. Ganun pa rin. May high blood pa rin. Pagdating, nag 178 daw yung dugo. Tapos, Over 111. Pagdating namin ng Alaka, sabi sa ito, isa lang sinabis na. naging 120 over Tama yung sinabi mo. Lagi- Malakas ang nervyos. 120 over Sa duwa. Bumaba. Oo, bumaba bigla. Nilalakad na namin yung niya, orange card ba yun? Kaso wala siyang dalang birth certificate. Ay. Makano gastos? Wala din, hindi rin nalakad. Ba't Parang hindi malab niya na dala? masyado, tol. Ay, naibigay ko na yun sa kanya nung nakaraan pa eh. Parang masyadong tol. Ha? Malapot, okay lang ba yun? Malapot ba? Oo. Ay, malabnaw. Hindi, Okay lang yan. ganyan ba talaga yan? Okay lang yan. Dapat pala yung assist mo na yung itim na yan. Napunasan na po yan, tay. Okay, design yan tayo. Design. Amag. Para kapit na siya dyan.
Sama-sama na sila. Yan na lang tol natitira. Ay, ito na lang ba? Oo. Ay, kailangan pala tipirin. Mm. O, tag-isang bunas lang pwede na yan. Tatlo lang pala. Yan nakala ko yung 4 eh. Parang 4 yan. At 3 lang. No? Pero piling ko kasi yan. Pagkasya natin. Ang lakas magkape. Mas bagay yung talaga eh. Pagkalusugan na eh. Naglakad pa yun sa initan. Yan. Oo. Tapos nung pinaano namin sa center, 120/80. Lalo nang ano, gumanda nung mabuhay ang dugo. Siguro talaga ang dugo no. Ay pa magpa-check up. Sabi ko baka bigla ka lang tumumba dyan. Pero kasi sa 180, hindi pa itong ano, iba nang papabaksin ko 180 over na yun. Nakapagpabaksin ba yun tayo? Kadebet? So, hindi ako saan tuturukan eh, gawa ng high blood. Bawal sa Uminom kayo ako ano tayo? ng kuwan. Sabay ko yun ng ano, kasama kami. Sa litong tubig, tapos pineapple. Hindi, pares kami lagnat. Tinitingnan pala muna yung blood pressure. Lagnat No? kami, no kami. Nung maturukan ako eh, kayo pa rin ang dugo ko. Hindi alam pa. Wow, ang kintab na! Siyempre. Wow! So yun na nga mga kapanalig, kailangan ko na maligo dahil nga nandito na sila tatay at si Samboy. Noon maya-maya lang mag-uumpisa na kami sa pagtatrabaho doon sa bahay. Kaya kailangan fresh ako. Panibagong vlog na po yan mga kapanalig. Kailangan natin magsibag ngayon dahil malapit na matapos ang challenge. Kaya ayun, tatapusin ko muna ang ating vlog for today's video, no. Maraming salamat po dahil nakarating kayo dito sa dulo ng aking video. Magkita-kita na po tayo sa next update. I love you all mga kapanalig. Lagi kayo mag-ingat. Simulan ng magkulitan kasama si Inuit TV.